Magandang araw sa inyong lahat. Sana ay magustuhan ninyo ang recap na ito ng isang manhwa na pinamagatang Frozen Warrior. Sa isang masiglang lungsod, biglang nagkagulo ang mga tao. May mga napatigil sa takot, habang ang iba naman ay napasigaw sa kanilang nakita. Sa gitna ng kaguluhan, isang magandang dilag ang nakita sa isang delikadong bahagi ng tulay, tila ba handa ng wakasan ang kanyang buhay. Sinubukan siyang awatin ng mga tao at pagsabihan kung gaano kadelikado ang kanyang ginagawa. Subalit, tila bingi ang babae sa kanilang mga panawagan at patuloy na nagtungo sa gilid ng tulay. Ngunit, hindi dahil sawa na siya sa buhay kaya niya ito ginawa, gusto lang niyang mag-viral. Wala talaga siyang balak na kitlin ang sariling buhay, nais lang niyang magpapansin sa madla. Pero sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay ang kanyang plano. Sa isang iglap, biglang nawala ng interes ang mga tao sa kanya. Ang lahat ay nagkumpulan sa kabilang bahagi ng tulay, papalayo sa kanya. May nakita silang isang tao na tinatangay ng agos ng ilog. Nang makalampas sila sa kanilang nakita, dali-dali silang lumipat sa kabilang banda ng tulay, kung saan nakalimutan na nila ang babaeng nasa gilid. Samantala, isa pang babae ang napansin ang pinagkakaguluhang bagay ng mga tao. Isang malaking tipak ng yelo ang nakita niya na inanod ng ilog, at sa loob nito ay may isang tao na tila na preserve mula pa sa makalumang panahon. Ang eksenang ito ay nagdulot ng malaking intriga at pagtataka sa lahat ng nakasaksi. Sino kaya ang taong nasa loob ng yelo? At ano ang kanyang kwento? Bumalik tayo sa nakaraan, kung saan isang babae ang nasa bingit ng kamatayan. Nasa dulo na siya ng bangin sa isang mataas na talon, at kasama niya ang isang lalaki na pareho nilang tinutugis ng ilang kalalakihan na tila mga asasin, nakakatakot ang kanilang anyo dahil nakatikip ang kanilang mga mukha. Sabay-sabay na sumugod ang mga ito, handang tapusin ang dalawa. Subalit, handa rin ang lalaking kasama ng dilag na makipaglaban. Sa isang iglap, sabay-sabay na umatake ang mga asasin. Sa lakas ng kanilang pag-atake, nawasak ang lupang kinatatayuan ng lalaki. Ngunit, kahit gaano kalakas ang kanilang pagsalakay, nagawa pa ring salagin ng lalaki ang lahat ng ito. Hindi makapaniwala ang mga asasin sa kanilang nakita, kahit na lamang sila sa bilang, hindi pa rin nila kayang pantayan ang galing at lakas ng lalaking ito. Tumigil sandali ang lalaki at sinabi, masyado nang mahaba ang laban nating ito. 4 na araw na tayong nagtutunggali. Napakarami ko ng tinalo, at halos hindi ko na maamoy ang dugo dahil manhid na ang ilong ko. Pagkasabi nito, nagpakawala siya ng isang napakalakas na atake na nagpatalsik sa mga kalaban. Muli siyang naghanda, at ibinaon pa niya ang isang paa sa lupa, isang malinaw na indikasyon na isang mas malakas na atake ang kanyang ilalabas. Nais na niyang tapusin ang laban ng minsanan. Huminga siya ng malalim at nagpakawala ng isang matinding hiwa na may kasamang kakaibang aura. Ang lakas nito ay pumutol sa lahat ng nasa daan nito, mga puno, bato, at maging ang mga kalaban. Sabay-sabay na nagliparan sa ere ang mga katawan ng mga asasin na tumutudya sa kanila. Pagkatapos, lumingon ang lalaki sa babaeng kanyang pinoprotektahan at malumanay na nagsabi, huwag kang mag-alala. Tapos na ang lahat, wala nang banta sa atin. Sa likuran nila, sumikat ang haring araw, at tumambad ang isang nakakagulat na tanawin, napakaraming bangkay ng mga asasin na kanilang natalo. Ang tagumpay nila ay puno ng sakripisyo at pagod, ngunit sa wakas, natapos din ang mahabang laban. Sa hindi naman inaasahang pagkakataon, ay may isang lalaking nakamaskara na tila si Obito ang sumunod sa kanila. Ipinahayag niya ang labis na pagkamangha sa kanyang nasaksihan. 300 asasin ang kanyang pinadala. Upang tugisin ang dalawa, ngunit lahat ng ito ay wala ng buhay ngayon. Namula na ang ilog dahil sa dami ng dugong dam-anak. Muli niyang pinuri ang lalaki, sapagkat talaga namang pinaninindigan nito ang bansag bilang pinakamagaling na swordsman sa buong Goryo. Ang lalaking ito, na siyang bida sa kwento, ay kilala sa pangalang Chiek Ryujiem. Muling naghanda si Chiek Ryujiem na makipaglaban habang patuloy na pinoprotektahan ang babaeng nagtatago sa kanyang likuran. Bagamat pagod na siya, nanatili siyang matatag at handang harapin ang anumang banta. Samantala, ang lalaking nakamaskara, bagamat may paggalang at paghanga kay Chiek Ryujiem, ay naghanda na rin siyang makipaglaban. Kumpiyansa siyang matatalo niya ito dahil alam niyang pagod na si Chiek Ryujiem mula sa nakaraang laban. Sa kanyang pananaw, tanging kamatayan na lamang ang naghihintay sa ating bida. Alam niyang nasa limitasyon na ang katawan ni Chiek Ryujiem, hindi lamang dahil sa labis na pagod, kundi dahil sa lason na patuloy na nagpapahina sa kanya. Sa kabila nito, nanatiling matatag si Chiek Ryujiem, handang ipaglaban ang kanyang buhay at ang babaeng kanyang pinoprotektahan hanggang sa huling hininga. Bigla namang kinaawaan ng lalaking nakamaskara ang sitwasyon ni Chiek Ryujiem.
Nanghihinayang siya sa lakas at kakayahan ng bida, at sa kanyang pananaw, tila sinasayang lamang nito ang kanyang buhay sa pagprotekta sa babae. Marami pa sana siyang masasakit na salitang ibabato, ngunit pinatahimik siya ng biglaang kilos ni Chiek Ryujiem. Agad na tumugon ang lalaking nakamaskara at mabilis na sumugod papunta sa dalawa. Gamit ang kanyang dalawang maikling espada, layunin niyang wakasan ang buhay ng magkasama ng mabilisan. Subalit, hindi niya inasahan na bibitawan ni Chiek Ryujiem ang kanyang espada. Ito kaya ay senyales ng pagsuko. Batid ni Chiek Ryujiem na kanina pa umiiyak ang babaeng kanyang pinoprotektahan, at labis siyang nalulungkot para sa kanya. Kaya naman, handa siyang gawin ang lahat upang tuparin ang kanyang pangako na protektahan siya sa anumang paraan. Ang hakbang na ito ni Chiek Ryujiem ay lubos na ikinagulat ng lalaking nakamaskara. Hindi siya makapaniwala na handang isuko ng bida ang kanyang buhay, maging ang kanyang pagiging isang mandirigma, para lamang sa babae. Sa isang biglaang kilos, sadyang nagpasaksak si Chiek Ryujiem sa sarili at mahigpit niyang niyakap ang lalaking nakamaskara. Layunin niyang sabay silang mahulog sa bangin upang matiyak ang kaligtasan ng babaeng kanyang pinoprotektahan. Sa huling sandali, tila nakita ni Chiek Ryujiem ang katahimikan at kalayaan na naghihintay sa babae, isang buhay na malaya sa banta ng kanilang mga kaaway. Sa wakas, natupad niya ang kanyang pangako, kahit pa ibig sabihin nito ay isakripisyo ang kanyang sariling buhay at ang kanyang pagiging mandirigma. Sa kanilang pagkahulog patungo sa kamatayan, unti-unting natanggal ang maskara ng mortal na kaaway ng ating bida. Sa sandaling iyon, kahit na saglit, nakadama si Chiek Ryujiem ng ginhawa. Sa wakas, malalaman na rin niya ang tunay na pagkatao ng lalaking nasa likod ng lahat ng paghihirap at pagdurusa na kanilang dinana sa mga nagdaang panahon. Ngunit, nang lumantad ang mukha ng lalaking nakamaskara, laking gulat ni Chiek Ryujiem. Hindi niya inaasahan ang nakita, ang lalaki ay isang taong kilala niya at madalas pa niyang nakakasalubong. Ang lalaking ito ay kilala sa pangalang Okeyon. Masayang napangiti si Okeyon nang makita ang gulat na mukha ni Chiek Ryujiem. Sa pagkakataong iyon, alam na niyang siya ang tunay na nanalo. Hindi makapaniwala ang ating bida, at patuloy siyang nagtatanong sa kanyang isipan kung bakit nagawa ito ni Okeyon. Ngunit, hanggang sa sila ay malaglag sa bangin, hindi na niya nakuha ang kasagutan sa kanyang tanong. Magkasabay silang nahulog sa bangin, papunta sa napakalalim na ilog na may malalakas at mababagsik na alon. Ang huling sandali ng kanilang buhay ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon, gulat, panghihinayang, at ang mabigat na katotohanan ng pagtatrader. Sa kasalukuyan, matapos makatuklas ng isang lalaking nakapreserba sa loob ng isang malaking tipak ng yelo, agad na nagtipon ang mga dalubhasa upang maingat na mailabas siya mula rito. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita, isang pangyayaring hindi pa nila nasasaksihan kahit na malayo na ang narating ng modernong teknolohiya. Sa kanilang pagsasaliksik, natuklasan nilang ang lalaki ay nagmula pa sa panahon ng Goryeo, isang sinaunang kaharian sa Korea. Si Jong Sang-yong, ang leader ng pangkat ng mga mananaliksik, ay nagpaliwanag na ang lalaki ay maaaring ituring bilang kauna-unahang cryo-human. Ang terminong ito ay tumutukoy sa isang tao na napreserba sa pamamagitan ng cryonics, isang proseso ng pag-freeze ng katawan o utak para sa layunin ng pagbabalik sa buhay sa hinaharap. Sa Tagalog, maaari itong tawaging taong nasa cryonics o taong pinreserba sa pamamagitan ng pag-freeze. Ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa kakaibang kalagayan ng lalaki. Bagamat libu-libong taon na ang nakalipas, ang kanyang katawan ay nanatiling buhay at nasa perpektong kondisyon. Ngayon, hinihintay na lamang ng mga eksperto na magkamalay ang lalaki. Ngunit, upang makasiguro sa kanilang kaligtasan, tinali nila ito bilang pag-iingat. Isa sa mga miyembro ng pangkat, isang lalaki, ay nangangamba sa kanilang ginawa. Sa kanyang palagay, maaaring magalit ang lalaki kapag nagising ito at nalaman na siya ay ginapos. Pakiramdam niya ay nasobrahan sila sa pag-iingat. Ngunit, ipinagtanggol ni Jong Sang-yong ang kanilang hakbang. Ayon sa kanya, kung makikita lamang ng lalaki ang mga datos at charts ng lalaking ito, mauunawaan niya kung bakit kinakailangan ang mga pag-iingat na ito. Ang lalaki mula sa yelo ay malayong malayo sa isang normal na tao sa kasalukuyan. Sa katunayan, halos hindi na siya maturing na tao dahil sa kanyang pambihirang pisikal at biolohikal na katangian. Ang kanyang mga datos ay lumampas sa lahat ng nakatalang record, kaya pansamantala siyang binansagan bilang unknown hanggang sa mas maunawaan nila ang kanyang tunay na kalikasan. Ngunit, ang lalaking nangangamba ay iba ang tinutukoy. Para sa kanya, dapat ay inalagaan nila ang lalaki bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang kasaysayan, isang taong nagmula sa kanilang mga ninuno.
Alam ni Jong Sang-yong na puno ng pag-asa ang kanilang presidente sa potensyal na maidudulot ng pagtuklas na ito. Gayunpaman, hindi pa rin nila matiyak kung ang lalaki ay isang regalo o isang sakuna na maaaring magdulot ng malaking pagbabago o kaguluhan sa kanilang mundo. Habang naglalakad palayo si Jong Sang-yong, napangiti ang lalaki sa kanyang likuran. Hindi niya maiwasang isipin kung gaano kaseryoso ang kanilang leader. Ngunit, sa likod ng ngiti niya, may bahagyang pangamba rin. Ano man ang mangyari, tila handa siyang harapin ang anumang panganib na maaaring dumating, kahit na ito ay isang misteryosong lalaki mula sa nakaraan na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kanilang kasalukuyan. Nagkatotoo ang pangamba ng lahat ng naroon. Madaling nakawala si Chie Ryujiem sa pagkakagapo sa kanya, at mula sa kanyang mukha, mababasa ang hindi pagkasya sa mga nangyari. Wala siyang oras para magpaliwanag o magpanggap, agad siyang kumilos, tila ba may mas malalim na layunin na hindi maipaliwanag ng mga nakakita sa kanya. Umaga noon sa isang abalang lungsod. May magkasintahang nagmamaneho ng isang mamahaling sports car, masayang naglilibot at tinatakbo ang makina ng buong bilis. Napansin nila na parang panay ang busina ng mga sasakyan sa kanilang likuran. Una nilang akala ay sila ang binubusinahan dahil sa sobrang bilis ng kanilang takbo. Nais pa sanang anggasan ng lalaking nagmamaneho ang mga sasakyang pinakain niya ng alikabok, ngunit laking gulat niya nang makitang hindi pala siya ang sentro ng atensyon. May isang lalaking tumatakbo ng nakayapak sa gitna ng kalsada, at mas mabilis pa ito kaysa sa kanila. Hindi makapaniwala ang magkasintahan dahil kahit na nasa buong bilis na ang kanilang sports car, nauna pa rin ang lalaking ito. Parang isang hangin na dumaan, pinakain sila ng alikabok ng lalaking walang suot na kahit na tsinelas man lang. Bigla namang lumiko si Chie Ryujiem ng walang babala at nakot ang sports car. Napahiyaw na lang ang nagmamaneho dahil hindi man lang nagbigay ng senadoryas ang lalaking nasa unahan niya. Dahil sa biglaang pangyayari, napakabig siya ng manibela na nagdulot ng sunod-sunod na aksidente sa likuran nila. Ang ingay ng mga nagbabanggaan na sasakyan at busina ay naghalo sa sigaw ng mga tao. Ngunit, wala na si Chie Ryujiem doon. Nagpatuloy siya sa pagtakbo, tila walang pakialam sa mga naperwisyo niya. Ang lahat ng tao sa paligid ay napatingin sa kanya, hindi mapaliwanag ang kanilang nakita. Sino ba itong lalaking tumatakbo ng nakayapak sa gitna ng lungsod? Bakit siya napakabilis? At bakit tila wala siyang pakialam sa mga nasa paligid niya? Ang mga tanong na iyon ay nanatiling walang sagot. Para kay Chie Ryujiem, tila may mas mahalagang bagay na dapat abutin, isang layunin na tanging siya lamang ang nakakaalam. At habang patuloy siyang tumatakbo, ang buong lungsod ay napapaisip, ano nga ba ang nagtutulak sa lalaking ito? At ano ang magiging epekto ng kanyang pagdating sa kanilang mundo? Habang patuloy sa pagtakbo, napapaisip si Chie Ryujiem sa lahat ng nangyayari sa paligid niya. Ang mga bagay na nakikita niya, ang mga sasakyan, ang mga gusali, ang mga taong nakasuot ng kakaibang damit ay pawang bago sa kanyang paningin. Ngunit, sa kabila ng kanyang pagkalito, isa lang ang malinaw sa kanyang isipan, baka panaginip lang ang lahat ng ito. Isang mundong hindi niya pa nakikita o naiintindihan. Kung hindi man ito panaginip, hindi na niya alam kung paano ipapaliwanag sa sarili niya ang kanyang nararanasan. Ngunit, sa gitna ng kanyang pagtakbo at pag-iisip, bigla niyang naalala ang pinakamahalagang bagay, ang babaeng kanyang pinoprotektahan. Nasaan na kaya ito? Tanong ng kanyang isipan habang patuloy siyang tumatakbo. Ang alaala ng babae ay nagdulot ng kirot sa kanyang puso, ngunit wala siyang oras para mag-isip ng malalim. Kasabay ng kanyang pag-iisip, bigla siyang na-corner ng mga pulis na humahabol sa kanya mula pa kanina. Iniharang nila ang kanilang mga sasakyan, at pinilit siyang tumigil. Agad na umaksyon ang mga kapulisan, at sinigurong makontrol ang sitwasyon. Kahit ang mga pulis ay nalilito sa mga nangyayari, sumusunod lang sila sa utos mula sa mas mataas na ranggo. Wala nang tanong-tanong, ang tanging layunin nila ngayon ay mahuli ang lalaking lumikha ng kaguluhan. Si Chie Ryujiem ay napaligiran na. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sumulyap sa paligid, sinusukat ang bawat galaw ng mga pulis. Kahit na nasa gitna siya ng peligro, nanatili siyang kalmado. Ang kanyang isipan ay mabilis na nagpaikot-ikot, naghahanap ng paraan para makalabas sa sitwasyong ito. Ngunit, sa likod ng kanyang katahimikan, patuloy na gumugulo ang tanong sa kanyang isipan, nasaan na kaya ang babaeng kanyang pinoprotektahan? At ano na ang nangyari sa mundong kanyang iniwan? Sinariwan ni Chie Ryujiem ang kanyang mga huling alaala. Naalala niya ang sandaling magkasabay silang nahulog sa mataas na talon kasama ni Okeyon. Inakala niya noon na iyon na ang katapusan ng kanyang buhay, ngunit tila may ibang nangyari, ang kanyang kapalaran ay nagbago, at ngayon ay narito siya sa isang mundong puno ng mga bagay na hindi niya maipaliwanag.
Habang siya ay nag-iisip, nilapitan siya ng isang pulis na nag-utos na sumuko na siya para maiwasan ang karagdagang gulo. Ngunit, kahit na kinapitin siya ng mga pulis, hindi nila siya ganap na nahawakan. Tila masyado siyang abala sa kanyang iniisip. Sa kanyang isipan, alam na niya ang totoong nangyari, kagagawan ito ni Yoon Anhai, isa sa mga matapat na tauhan ni OK Yoon. Ang kakayahan ni Yoon Anhai ay ang gumawa ng ilusyon na kumukulong sa isipan ng kanyang mga kalaban. Nagsalita si Chiek Ryujiem ng malakas, sinabing hindi siya kayang ikulong ng ilusyon. Akala ng mga pulis ay sila ang sinasabihan niya, ngunit wala na silang nagawa nang biglang kumilos si Chiek Ryujiem. Sa isang iglap, pumalag siya at winasiwas ang dalawang pulis na nakakapit sa kanya. Ang bilis ng kanyang mga galaw ay hindi nila nasubaybayan. Wala nang ibang choice ang pulis kundi gamitin ang kanyang taser. Ngunit, kahit na sinubukan nilang tumay sa kanya, madali itong naiwasan ni Chiek Ryujiem. Sa halip, hinawakan pa niya ang taser, tila hindi takot sa kuryenteng dumadaloy sa mga ito. Napansin niya ang presensya ng kidlat, ngunit hindi niya ito ininda. Ngunit, nang sabay-sabay na ginamit ng mga pulis ang kanilang mga taser, dumami ang kuryenteng damaloy sa katawan ni Chiek Ryujiem. Nagdulot ito ng pansamantalang pangingisay sa kanya, ngunit hindi siya ganap na napigilan. Ang mga pulis ay naghanda ng dakpin siya, ngunit malabo itong mangyari. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling nakapokus sa kanyang iniisip. Iniisip niya kung kailan siya nagamitan ng ilusyon ni Yoon Anhai. Hindi niya pinansin ang mga taser na nakabaon sa kanya. Sa halip, hinugot niya ang mga ito at hinaila palayo na nagdulot ng pagkabigla sa mga pulis. Sa kanyang isipan, alam niyang kailangan niyang magmadali para makalabas sa ilusyong ito. Kumpiyansa si Chiek Ryujiem sa kanyang kakayahan. Alam niya na hindi siya kayang ikulong ng kahit anong ilusyon. Ang kanyang determinasyon at lakas ng loob ay nagbigay sa kanya ng tiwala na malalampasan niya ang lahat ng ito. At habang patuloy siyang lumalaban, ang tanong ay nananatili, paano niya matatapos ang ilusyong ito at makakabalik sa tunay na mundo. Malakas ang pagkakawasiwas ni Chiek Ryujiem, at ang mga pulis na hindi agad nakabitaw sa kanilang taser ay tuluyang tumilapon sa ere. Hindi makapaniwala ang mga taong nakasaksi, hindi raw basta-basta nawawasiwas ang ganitong karaming pulis. Gamit ang mga taser na hinugot niya, ginamit ni Chiek Ryujiem ang mga ito para patalsikin ang mga kapulisang nakapalibot sa kanya. Ang bawat galaw niya ay puno ng lakas at bilis, na tila hindi kayang abutin ng kahit sinong ordinaryong tao. Naghanda na si Chiek Ryujiem na tumakbo. Ang tanging layunin niya ay mahanap ang susi para makalabas sa ilusyong ito. Ngunit, habang siya ay naghahanda, dumami na ang mga tumutudya sa kanya. Hindi na lamang mga ordinaryong pulis ang nasa likuran niya, kundi ang mga miyembro ng Special Forces. Inutusan siyang sumuko, ngunit alam ni Chiek Ryujiem na hindi ito ang solusyon. Pakiramdam niya ay napapaligiran na siya, at wala na siyang ibang choice kundi gumawa ng isang hakbang na magpapalaya sa kanya. Binaon ni Chiek Ryujiem ang kanyang isang pasasahig na lumikha ng malakas na pagyanig ng lupa. Ginamit niya ito bilang buwelo para makalundag patungo sa taas ng mga gusali. Sa isang iglap, umakyat siya sa itaas, na tila isang ibon na malayang lumilipad. Hindi makapaniwala ang mga special forces sa kanilang nakita. Para sa kanila, ang lalaking ito ay hindi na tao, isa siyang nilalang na lampas sa kanilang pangunawa. Sa ibang eksena, galit na galit si Jong Minwo, ang Intelligence Service Director, sa head ng research team. Sinisigawan niya ito, tinatanong kung ano ang nangyari at bakit hindi nila napigilan ang sitwasyon. Ngunit, walang nasagot ang head researcher. Sinabi lamang nito na naghanda sila, ngunit kulang pa rin. Sinabi ni Jong Minwo na hindi ito kaya ng kapulisan, kahit pa ng special forces. Sa kanyang pananaw, ang lalaking ito ay hindi isang ordinaryong banta, isa itong kalamidad. Nang marinig ito ng head researcher, nabatid na niya ang katotohanan, ang nilalang na kanilang nahukay ay hindi lamang isang tao. Ito ay isang nilalang na ang antas ay malayong malayo sa kanila. Habang nag-iinit ang usapan sa loob ng opisina, si Chiek Ryujiem ay patuloy sa kanyang pagtakas. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon, at ang kanyang isipan ay nakatuon sa iisang layunin, makalabas sa ilusyong ito at makita muli ang babaeng kanyang pinoprotektahan. Hindi nag-iisa sa sasakyan si Jong Minwo. Kasama rin pala niya sa loob ang presidente ng Korea. Sa gitna ng tensyon, pinagsabihan siya ng presidente na huwag masyadong maging masungit sa kanyang mga kasamahan, lalo na't siya rin mismo, bilang presidente, ang responsable sa lahat ng nangyayari. Naniniwala ang presidente na malulutas nila ang sitwasyon. Sa kanyang pananaw, isa lamang itong makalumang tao ang kanilang tinutugis, at gamit nila ang lahat ng makabagong teknolohiya at kagamitang pandigma.
Wala siyang duda na ang modernong sandatahan ng South Korea ay kayang tapusin ang banta na ito. Sa utos ng presidente, pinadala na ang buong hukbong sandatahan ng South Korea patungo sa kinaroroonan ni Chaek Ryugiem. Walang atubili, binuhos nila ang lahat ng kanilang puwersa laban sa mandirigmang nagmula pa sa panahon ng Goryeo. Mga tangke, helicopter, at mga espesyal na puwersa ang nagsimula ng mag-converge sa lugar, handang tapusin ang kaguluhan. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling matatag si Chaek Ryugiem. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa layunin, at ang kanyang isipan ay hindi natitinag. Kahit na napapaligiran na siya ng mga makabagong sandata at puwersa na ngayon niya lang nakita, naniniwala siya na hindi siya kayang talunin ng kahit anong ilusyon. Para sa kanya, ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa kanyang kaligtasan, kundi pati na rin sa kanyang pangako na protektahan ang babaeng kanyang iniingatan. Pagkatapos punitin ang kanyang damit, nagtanong si Chaek Ryugiem kung ito na ba ang lahat ng makakaya nila. Tila hindi siya nasisiyahan sa mga nakikita niya. Pumunta siya sa isang sulok at kinuha ang isang walis. Pinutol niya ito, at ang natirang mahabang hawakang kahoy ang ginawa niyang pansamantalang sandata. Gayunpaman, sinigurado niya sa kanila na gagamitin niya ang kanyang buong lakas para pantayan ang anumang hamon. Umalangaw-ngaw ang isang putok ng baril. Pinahanginan siya sa kanyang paanan, isang babala mula sa isang miyembro ng Special Forces. Tinawag pa siyang "lolo" ng isa sa kanila na may halong pagmamaliit. Ipinaliwanag ng lalaki na baril ang hawak niya at ang mga tulad ni Chaek Ryugiem na martial artist ay walang laban dito. Sinabi rin niya na handa silang patayin siya kung gagamit siya ng dahas. Natutuwa ang ilan sa kanilang kapitan dahil direkta at walang paligoy-ligoy ang pagpapaliwanag nito. Ngunit, nagtaka ang isa sa kanila sa kakaibang porma na kinuha ni Chaek Ryugiem. Pumorma si Chaek Ryugiem ng kakaiba ngunit nakakasindak na stance, isang posisyon ng mandirigma mula sa makalumang panahon. Ang simpleng kahoy na hawak niya ay tila naging isang tunay na espada sa kanyang mga kamay. Handa na siyang kumitil ng buhay kung kinakailangan. Nadama ng kapitan ng Special Forces ang kakaibang pakiramdam na nagmumula sa lalaki sa harapan nila. Kaya naman, agad niya itong tinutukan ng baril, handang paputukan. Excited din siyang makita kung ano ang kayang gawin ng isang mandirigma mula sa nakaraan laban sa makabagong mandirigma ng kasalukuyan. Ngunit, bago pa niya makalabit ang gatilyo ng kanyang baril, dumating ang isang tawag mula sa itaas. Pinapa-standby sila, at sinabihan na bababa ang presidente ng South Korea para personal na kausapin si Chaek Ryugiem. Sakay ng helicopter, bumaba si Kang Jiken, ang presidente ng South Korea. Agad na sinabihan ng kanyang head security ang lahat na tumabi ngunit manatiling alerto. Nagpakilala si Kang Jiken kay Chaek Ryugiem bilang pinuno ng bansa. Bagamat alangan ng mga special forces, sumunod pa rin sila sa utos at ibinaba ang kanilang mga sandata. Para kay Chaek Ryugiem, ang presidente ay katumbas ng isang hari sa kanyang panahon, at kinumpirma ito ni Kang Jiken. Agad na humingi ng tawad ang presidente dahil sa hindi maayos na pagtrato kay Chaek Ryugiem. Binati niya ito ng maligayang pagdating sa South Korea, at ipinaliwanag na ang lugar na ito ay ang hinaharap na kanilang kinaroroonan. Inilapit niya ang kanyang kamay para makipagkamay kay Chaek Ryugiem, at sinabing dadalhin siya sa isang mas maayos na lugar, malayo sa kaguluhan. Nang marinig ito ni Chaek Ryugiem, alam na niya sa sarili niya na ang taong ito, ang presidente, ang susi sa ilusyong ito. Gamit ang kanyang kahoy na sandata, mabilis niyang winakasan ang buhay ni Kang Jiken. Sa bilis ng kanyang kilos, wala nang nagawa ang mga nakapaligid na special forces. Ang lahat ay napatigil sa pagkabigla. Mabilis na winakasan ni Chaek Ryugiem ang buhay ng Pangulo ng Korea, sapagkat alam niyang ito ang susi upang makalaya siya mula sa ilusyon na bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa bilis ng kanyang kilos, wala nang nagawa ang mga bodyguard at mga sundalong nakabantay sa kanila. Bago pa man nila namalayan ang nangyari, ay natapos na ang mandirigma mula sa lumang panahon sa kanyang pag-atake. Agad na bumalot ang takot at pagkabigla sa buong lugar. Isang sandali ng katahimikan ang namayani bago ito napalitan ng galit at kaguluhan. Agad na nag-utos ang pinuno ng Presidential Security na pagbabarilin si Chaek Ryugiem. Polanan siya ng bala. Sigaw nito, puno ng puot at determinasyon. Sa isang iglap, itinutok ng mga sundalo, special forces, at bodyguards ang kanilang mga hawak na armas. Nakatutok ang kanilang mga daliri sa gatilyo, handang tapusin ang buhay ng taong nagdulot ng trahedyang ito. Ngunit bago pa man may makapagpaputok, isang tinig ang pumailan lang sa hangin, malamig, matigas, at puno ng awtoridad. Huminto kayong lahat. Ang tinig na iyon ay pagmamayari ni Kang Jiken.
Sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay, tila nawala ng lakas ang lahat ng sundalo. Napako sila sa kanilang mga kinalalagyan, hindi makagalaw, hindi makaputok. Para bang ang mismong utos niya ay may hindi maipaliwanag na kapangyarihan. At doon nila napagtanto ang hindi kapani-paniwalang katotohanan, buhay pa ang Pangulo. Bagamat naguguluhan din kung bakit hindi pa tuluyang nawala ang kanyang hininga. Humihingal itong bumaling kay Chiek Ryujium na sa kabila ng lahat ay nanatiling kalmado. Hindi maunawaan ni Kang Jiken kung ano talaga ang nangyari at kung ano ang kanyang nasaksihan. Parang isang panaginip ang lahat, ngunit masyadong malinaw at makatotohanan upang hindi paniwalaan. Para siyang naipit sa pagitan ng katotohanan at isang ilusyon na hindi niya kayang ipaliwanag. Agad siyang kinamusta ng kanyang mga tauhan, halatang nag-aalala sa kanyang kalagayan. "Sir, ayos lang po ba kayo?" Tanong ng isa sa kanila, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Madali namang sinagot ito ni Kang Jikan. "Ayos lang ako, wala akong kahit anong galos," sagot niya nang may kasiguruhan. Gayunpaman, kahit na wala siyang pisikal na pinsala, nanatili ang kalituhan sa kanyang isipan. Ano nga ba ang nangyari? Daman niya ang pag-atake ng taong ito, napakalinaw ng kanyang pakiramdam. Hindi yun isang ilusyon o isang guni-guni lamang. Narinig niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, ramdam niya ang kilabot na damaloy sa kanyang katawan, at higit sa lahat, naranasan niya ang matinding intensyon ng makalumang mandirigma na wakasan ang kanyang buhay. Tila bawat sandali ay inukit sa kanyang ganita. Napabulong siya sa sarili, nagkamali ba siya? Narinig ito ng naturang mandirigma at agad na sumagot. Hindi ito isang pagkakamali, sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Baka sa kanyang posture at sa matalim niyang tingin ang katotohanang pinaninindigan niya ang kanyang ginawa. Walang pagsisisi, walang pagdadalawang isip. Sa kabilang banda, nagsimulang magduda si Chiek Ryujium. Sinimulan niyang pag-isipan ng isang posibleng paliwanag. Kung ito man ay isang ilusyon, isa lang ang taong may kakayahang gumawa ng isang bagay na ganito kalubha, si Yoon Anhai, ang pinakamahusay sa buong Goryo pagdating sa paglikha ng ilusyon. Alam niya kung gaano kaperpekto si Yoon Anhai sa sining ng panlilinlang. Mula sa mga detalye ng kanyang ilusyon hanggang sa paraan ng kanyang pagkontrol sa isipan ng iba, hindi siya kailanman nagkakamali. Pero sa kabila ng lahat, may kakaiba sa nangyayaring ito. May mga butas, may mga mali. Ang mga ilusyon ni Yoon Anhai ay walang kapintasan, masalimuot, totoo, at imposible halos madiskubre. Ngunit ang kaganapang ito, maraming hindi tugma, masyadong marami. Ang mga kamalian sa eksenang ito, mula sa kawalan ng likas na pagdaloy ng mga pangyayari hanggang sa tila mahina at hindi kapani-paniwalang posture ng lalaking nasa kanyang harapan. Dahil dito, napagtanto ni Chiek Ryujium ang isang bagay, hindi ito kagagawa ni Yoon Anhai. Habang ninanamnam niya ang tanong na ito, napansin naman siya ni Kang Jikan. Nakita nito na tila meron siyang sinasabi, subalit hindi niya ito marinig. Ang ugong ng helicopter sa kanilang likuran ay masyadong malakas, tinatangay ng hangin ang anumang salita bago pa ito makarating sa kanyang pandinig. Napakunot ang kanyang noo habang pinagmamasdan ng matandang mandirigma, pilit binabasa ang kanyang labi upang maunawaan ang kanyang sinasabi. Habang nag-iisip naman si Chiek Ryujium ay isang kakaibang pakiramdam ang biglang bumalot sa kanya. Mula pa kanina, simula nang maramdaman niya ang kuryente na damaloy sa kanyang katawan, hanggang sa kanyang pagtakas, may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag ngunit ramdam niya ng buo. Ito ay hindi isang ilusyon. Ito ay tunay. Ramdam niya ang bawat dampi ng hangin, ang init ng kanyang katawan, at ang bigat ng sitwasyon. Ito ay hindi isang panaginip, hindi isang malikhaing kathang-isip ng kanyang isipan. Ito ay isang realidad na hindi niya matatakasan. At kung ganoon nga, ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Lumipat na ang eksena sa ligtas na kanlungan ng Pangulo, ang tinatawag nilang safe house. Ito ang lugar na ipinangako ni Kang Jikan kay Chiek Ryujium bilang isang lugar na ligtas mula sa anumang banta. Isang matatag at lihim na kuta, malayo sa mata ng publiko at mahigpit na binabantayan ng mga pinakamahuhusay na tauhan ng presidential security. Sa loob ng ligtas na bahay, isang mainit na hapunan ang inihanda bilang paggalang sa bisita nilang mandirigma. Sa kabila ng pagiging espesyal ng lugar, hindi maitatangging may bigat ang atmosfera, tila isang kulungan ang paligid dahil sa dami ng mga bodyguard na nakabantay sa bawat sulok. Ang mga mata ng mga ito ay hindi kailanman lumilihis sa kanilang espesyal na bisita, laging alerto, laging handa. Habang inaayos ang hapagkainan, lumapit ang Pangulo kay Chiek Ryujium at may bahagyang pagkailang na humingi ng paumanhin. Patawad kung natagalan ang paghahanda ng pagkain, wika nito nang may magalang na tinig.
Bahagyang tumango si Chiek Ryujium, hindi na pinansin ang paghingi ng paumanhin. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng paggalang mula sa isang pinuno, lalo na't siya ay nagmula sa isang panahon kung saan ang mahihinang salita ay maaaring ipakahulugan bilang kahinaan. Inaanyayahan kitang kumain, dagdag pa ng Pangulo, itinuro ang mga pagkaing inihanda sa kanilang harapan. Samantala, matapos makapaglinis ng sarili at mapalitan ang duguan niyang kasuotan, ramdam ni Chiek Ryujium ang bahagyang ginhawa. Gayunpaman, hindi siya nagpa-relax-relax. Mananatili siyang mapagbantay at handang lumaban anumang oras. Sa isang digmaan, hindi kailanman dapat magpakampante ang isang mandirigma. Agad niyang tinanong si Kang Jiken, nasaan tayo? Mabilis itong sinagot ni Kang Jiken habang nakaupo sa tapat niya. Maaari mong tawagin itong secret base. Hindi na namin ito nagagamit, pero sa pagkakataong ito, mukhang ito ang perpektong lugar para sa atin. Tahimik na pinagmasdan ni Chiek Ryujium ang paligid. Sa kabila ng kasiguraduhan ni Kang Jiken, hindi pa rin siya lubusang nagtitiwala. Ang pagiging isang mandirigma sa loob ng maraming taon ay nagturo sa kanya na huwag basta-basta maniwala sa sinasabi ng iba, lalo na kung hindi niya lubos na nauunawaan ang sitwasyon. Muli siyang inalok ni Kang Jiken na kumain. Ang mga pagkaing ito ay mula sa panahong ito. Isang bagay na bago para sa iyo, aniya, itinuro ang iba't ibang putahe sa hapag. Pinagmasdan ni Chiek Ryujium ang pagkain sa kanyang harapan. Bagamat mas makabago ang pagkakaayos at may ilang hindi pamilyar na sangkap, may isang bagay siyang napansin. Pagkalipas ng ilang saglit, bumantong hininga siya at umiling. Sa tingin ko, wala namang pinagkaiba ang mga pagkain ito sa mga pagkain namin noon, komento niya. Napangiti si Kang Jiken sa sagot niya, ngunit maya-maya pa ay napatawa na ito. Ang ibig sabihin ba nito ay tinatanggap mo na nawala ka na sa iyong panahon? Na ikaw ay nasa hinaharap na 800 taon ang nakalipas. Napatingin si Chiek Ryujium kay Kang Jiken. Ilang saglit siyang hindi nagsalita, parang sinusukat kung paano niya sasagutin ang tanong na iyon. Sa huli, bumantong hininga siya at bahagyang tumango. Medyo tanggap ko na, aniya, bagamat may bahagyang pag-aalinlangan pa rin sa kanyang tinig. Tila natuwa ang Pangulo sa narinig. Mabuti naman, aniya. Ngunit hindi pa natatapos ang lahat. Maya-maya pa, nagsalita muli si Kang Jiken. Siguro napansin mo na rin ang pagbabago sa iyong katawan. Sa narinig, bahagyang napatigil si Chiek Ryujium. Napatingin siya sa kanyang kamay, at pagkatapos ay hinawakan ang kanyang balikat. May kakaibang pakiramdam. Isang bagay na hindi niya agad napansin kanina. Napansin niyang tila ba mas magaan ang kanyang katawan. Wala na ang kirot ng mga sugat niya, wala na ang hapdi ng kanyang mga galos. Parang may kung anong himala ang bumalot sa kanyang buong katawan. Ngumiti si Kang Jiken at sinabing, ang lahat ng ito ay dahil sa makabagong medisina. Sa panahon ninyo, imposible ito. Pero dito, sa modernong mundo, ang teknolohiya at agham ay may kakayahang pagalingin ang halos anumang sakit, sugat, o lason. Muling napatingin si Chiek Ryujium sa kanyang katawan. Ang mga sugat na dapat ay kanyang ikinamatay, wala na. Ang mga sakit at lason na dapat ay unti-unting pumatay sa kanya, hindi na niya nararamdaman. Hindi ito himala, isa itong siyentipikong realidad. Pero sa halip na matuwa, isang bigat ang bumalot sa kanyang puso. Dahil sa isang simpleng katotohanan na hindi niya maitatanggi. Ang Goryeo ay wala na. Ang kahariang kinagisnan niya, ang mundong kanyang ipinaglaban at ipinagsakripisyo, ay matagal nang gumuho. Wala nang babalikan. Wala nang halaga ang kanyang mga panata. Ang kanyang mga kaibigan, pamilya, at lahat ng kanyang nakilala, lahat sila ay matagal nang naglaho sa alikabok ng panahon. At sa puntong iyon, sa kabila ng kanyang paggaling at pagkaligtas mula sa kamatayan, isang matinding lungkot ang damaloy sa kanyang puso. Alam ni Kang Jiken kung gaano kalungkot si Chiek Ryujium sa sandaling ito. Bagamat hindi niya lubos na nauunawaan ang bigat ng nararamdaman nito, ramdam niya ang matinding pangungulila sa puso ng mandirigma. Ang isang tao na buong buhay niya ay inialay sa kanyang kaharian, sa kanyang mga panata, ay ngayon ay nagising sa isang mundo na wala na ang lahat ng kanyang nakilala at pinahalagahan. Gayunpaman, alam ni Kang Jiken na ang pangungulila ay hindi maaaring magtagal. Kailangan ni Chiek Ryujium ng gabay upang mahanap ang kanyang bagong layunin sa mundong ito. Kumuha siya ng kapirasong karne mula sa kanyang plato at marahang inilagay ito sa mangkok ni Chiek Ryujium. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng kahulugan. Isa itong tahimik na pagpapahayag ng kanyang intensyon na handa siyang alagaan at tulungan ito. Tumingin siya sa mandirigma at marahang nagsalita, alam kong mahirap tanggapin ang lahat ng ito, ngunit nandito ako upang tulungan ka. Gagawin ko ang aking makakaya upang mapabilis ang iyong pag-angkop sa bagong panahon. Tinitigan siya ni Chiek Ryujium, halatang nag-iisip.
Hindi siya sanay sa ideya na may ibang tao na gustong tulungan siya ng walang kapalit. Sa kanyang panahon, walang ganitong kabutihang loob lalo na mula sa isang taong may mataas na katungkulan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nagpatuloy si Kang Jikan. Ngunit hindi ito libre. May gusto rin akong hilingin sa iyo, aniya. Bahagyang nagtaas ng kilay si Chiek Ryujium. Ano iyon? Tanong niya, nagdududa sa motibo ng Pangulo. Agad na kumilos si Kang Jikan at hindi na nagpatumpik-tampik pa. Agad siyang sumenya sa isa sa kanyang mga tauhan, at sa isang kumpas ng kamay, binuksan ng head ng intelligence service ang isang malaking screen sa harapan nila. Maya-maya pa, isang video ang nag-play sa screen. Kitang-kita ni Chiek Ryujium ang sarili niya sa telebisyon. Sa iba't ibang anggulo ng mga footage, makikita ang isang lalaking walang takot na tumatakbo sa mga lansangan, napakabilis, halos kayang makipagsabayan sa mga sasakyan. Sa isa pang eksena, ipinakita kung paano siya tumalon mula sa mataas na gusali, mistulang lumilipad habang bumabagsak mula sa ere. Sa iba pang clip, makikita siya habang nakikipaglaban sa mga sundalo at bodyguard, mabilis, matalas ang bawat galaw, hindi matitinag kahit na napapalibutan ng mga armadong kalaban. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang balitang kasunod nito. Sa video, maririnig ang mga reporter na nagbabalita tungkol sa misteryosong lalaking lumitaw sa syudad. Ang buong bansa ay naguguluhan at tila hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Pakiramdam ng mga tao ay tila nanonood sila ng isang pelikula, sabi ng isang lalaking reporter. Ang lalaking ito ay may kapangyarihang hindi maipaliwanag. Napakabilis, napakalakas, tila isang superhuman na lumabas mula sa isang alamat. Ipinakita rin sa video ang iba't ibang opinyon ng publiko. Ang ilan ay namangha, iniisip na ito ay isang pambihirang phenomenon. Ang iba naman ay natatakot, iniisip kung ano ang maaaring maging implikasyon ng kanyang pag-iral sa kasalukuyang mundo. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang isang balita na may kaugnayan sa kanyang nakaraan. Maraming tao ang nag-uugnay sa kanya sa misteryosong taong natagpuan sa loob ng isang malaking tipak ng yelo sa Han River, patuloy ng reporter. Ang lalaking ito, na ilang araw nang pinag-uusapan, ay tila muling nabuhay at ngayon ay nagdudulot ng kaguluhan sa syudad. Ngunit ang tanong ng lahat, sino siya talaga? At paano siya nagkaroon ng ganitong pambihirang kakayahan? Nagpatuloy ang balita, ipinapakita ang iba't ibang eksperto na nagbibigay ng kanilang mga teorya. Ang iba ay naniniwalang siya ay isang eksperimento ng gobyerno, isang resulta ng isang lihim na proyekto na hindi dapat lumabas sa publiko. Ang ilan naman ay iniisip na siya ay isang nilalang na hindi tao, isang bagay na hindi dapat umiiral sa tunay na mundo. Ngunit ang gobyerno, ayon sa balita, ay may isang malinaw na pahayag. Isang pelikula lang ang lahat ng ito, wika ng isang opisyal sa telebisyon. Lahat ng eksenang ito ay bahagi ng isang upcoming action movie. Walang katotohanan na may isang superhuman na naglalakad sa ating mundo. Ang kanilang layunin ay gawing makatotohanan ang bawat eksena upang magbigay ng isang kahangahangang cinematic experience sa lahat. Nanatiling tahimik si Chiek Ryujium habang pinagmamasdan ang bawat eksena. Pinanood niyang ipinalabas ng gobyerno ang isang peking katotohanan upang itago ang kanyang pagkatao. Pinanood niyang binabago ng mga taong ito ang naratibo na para bang siya ay isang kathang-isip lamang, isang karakter sa isang pelikula na ginawa upang aliwin ang masa. Pinaliwanag ni Kang Jikan kay Chiek Ryujium na hindi pa handa ang mundo para malaman ang kanyang existence. Bagamat marami ang nagtataka at nag-uusap tungkol sa kanya, hindi pa kayang tanggapin ng mga tao ang isang nilalang na nagmula sa nakalipas na panahon at nabuhay muli sa kasalukuyan. Tinatawag ka ngayon ng mga dalubhasa bilang frozen human, ani Kang Jikan habang tinatitigan si Chiek Ryujium. Isang buhay na patunay na posibleng mapanatili ang isang tao sa loob ng yelo sa loob ng napakahabang panahon, at muling mabuhay ng walang kahit anong pinsala. Nanatiling tahimik si Chiek Ryujium habang nakikinig, ngunit sa loob-loob niya, hindi niya nagugustuhan ang takbo ng usapan. Nagpatuloy ang Pangulo, hindi lang life extension o pagpapahaba ng buhay ang posibleng matuklasan dahil sa iyo. Maraming ibang siyentipikong tagumpay ang maaaring matamo, mga bagong kaalaman sa medisina, teknolohiya, at maging sa kalikasan ng mismong buhay ng tao. Ikaw ang susi sa mga bagay na matagal ng pilit abutin ng sangkatauhan. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang bahid ng pagbibiro sa mukha ni Kang Jikan. Alam ni Chiek Ryujium na seryoso ito sa sinasabi. Matagal nang sinusubukan ng iba't ibang bansa na isagawa ang prosesong ito, patuloy ng Pangulo. Marami ng eksperimento at pagsasaliksik ang ginawa upang mapanatili ang isang buhay na organismo sa loob ng yelo sa loob ng mahabang panahon at pagkatapos ay matagumpay na muling gisingin ito. Ngunit lahat ng mga pagtatangka ay nauwi lamang sa kabiguan.
Saglit siyang tumigil at bumantong hininga. Hindi nila alam ang tamang paraan, aniya. Walang nakakaalam kung paano maingat na tunawin ang yelo nang hindi napipinsala ang laman ng nakapaloob dito. Walang nakakaalam kung paano mapapanatiling buo ang katawan at isipan ng isang taong nasa loob ng matinding lamig sa loob ng daan-daang taon. Hanggang sa ikaw ay lumitaw. Narito ka ngayon, dagdag pa ni Kang Jekan. Ikaw ang sagot sa lahat ng tanong. Ikaw ang susi sa hinaharap ng medisina, agham, at teknolohiya. Hindi lang ito para sa amin, kundi para rin sa ikabubuti ng ating bansa, at para na rin sa ating mga ninuno. Maaari nating gamitin ang impormasyong ito upang mapabuti ang buhay ng mas maraming tao sa hinaharap. Sa puntong iyon, muling nagsalita ang Pangulo, ngayon ay mas banayad ang tono ng kanyang boses. Kaya naman, Chiek Ryujium, nais kong makipagtulungan ka sa amin sa pananaliksik na gagawin namin. Ito ay para sa kabutihang panlahat. Ngunit bago pa man matapos ang pagsasalita ng Pangulo, biglang tumayo si Chiek Ryujium mula sa kanyang upuan. Nagulat ang mga nakapaligid sa kanila, lalo na ang mga bodyguard at opisyal na naruroon. Lahat ay napatingin sa kanya, nag-aabang sa kanyang magiging tugon. Mariin ang kanyang tingin kay Kang Jekan, at sa malamig na tinig ay sinabi niya, hindi ako interesado sa alok mo.